dami pala dito ngayon mga boss. Ayan o. Okay mga boss, ayan na. Ang dami ito. Dami na ng tao dito mga boss. Ayan na, ayan na. Nauna na sir, nauna na. Ayan na mga boss. Dami na ng tao dito mga boss. Kita nyo. Grabe. Dami ng tao mga boss. Ayan o. Ayan o. Abangan natin yung 18 Marines. Narito na. Bababa na o. 18 Marines. 18 Marines. Ayan na. Bababa na. Ayan na mga boss. Ayan na. Share the live mga boss. Share the live. Share the live tayo. Ayan na. Yari sila mga boss. Ariyan ng 18 Marines mga boss. 18 Marines. Ayan, bababa na mga boss. Bababa na. Ayan na, bababa na. Bababa. Hintay lang, hintay lang. Dami mga boss. Dami na ng tao dito mga boss. Oh. Ayan o. Dami na ng tao dito sa Senado mga boss. Talagang ano na. Halos mapuno na dito yung ano. Share the live po tayo. Share the live po tayo ha. Sa mga kababayan natin na nanonood ngayon sa live. Ayan na mga boss, at dami na po ng tao dito sa Senado. Ayan o. Doon yata kapapag sa Radyo Dolo. Duterte! Mga boss, share the live tayo mga boss dahil bababa na po yung 18 Marines. Ayan. 18 Marines, bababa na. Ayan, doon yata sa dulo. Tingnan natin dito mga boss ha. Mapakita ko sa inyo mga boss, tambay lang kayo. Narating na ang 18 Marines mga boss. At marami na rin po tao dito mga boss. Dami na rin po ng tao kahit dito sa kabila. Dami na ng tao. Kita nyo naman mga boss, ito yung sitwasyon sa Senado. Ang dami na po ng tao. Kita nyo sa kabila, ang dami na rin po. At saka dito, ang dami na rin po. Sir! Mamaya tayo kita, mamaya. Ayan na po, ang dami na ng tao pala dito. Grabe. Mga boss, kahit sa kabila, ang dami ng tao. Punong-puno na pala dito mga boss eh. Ayan, share the live tayo ha, share the live tayo ha. Sa mga kababayan natin, share natin yung live. Kaya ang dami na pala ng tao dito mga boss eh. Ayan o. Ang dami na pala ng tao dito. Share po natin yung live mga boss. At patuloy po na dumarating yung mga kababayan po natin to support para ho matuloy ang investigasyon dito po sa ginagawang Blue Ribbon Committee ho mga boss sa investigasyon sa flood control. Dami na ng tao dito mga boss. Dami na ng tao. Kita nyo naman oh. Puno na dito mga boss. At sitwasyon sa Senado, nakabarikit na dito. May dumating dun sa ano. Ayun. Talagang binlock nun nila yung... Dami na pong tao, grabe. Dami na ng tao sa Senado mga boss. Nakita nyo. Sa atin yan, kasama natin yan. Wala pang tao pagdating natin. Ang dami na ng tao mga boss. I-share. Mga boss, i-share natin yung live natin. I-share natin yung live natin ha. Grabe, pa-share muna tayo. Pa-share. Pa-share tayo mga boss, pa-share. Grabe. Ang dami ng tao mga boss. Kita nyo naman oh. Tuloy-tuloy po na dumarating. At dito naman mga boss, ang dami ng tao dyan. And patuloy po na dumarating yung mga kababayan natin to support para matuloy ang investigasyon dito ho sa ginagawang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Share tayo, abangan natin yung pagbaba ng 18 ex-Marines ha. Ito lang. Sa lahat ng ariyan na nakaharang, mga kaporsan, hindi mo pagmamayari ng Senado. Pagmamayari ng taong bayan yan. Ayan na mga boss. Labas na kayo, kailan pa? Ito mga boss, share the live tayo mga boss. Gumamit pa kami. At yan po ay Share the live tayo. panawagan ng mamamayan. Share the live tayo. Ang dami na ng tao dito mga boss. At ibunyag ang katotohanan. Let the Senate Blue Ribbon Committee investigation begin today. Ayan mga bosses, kaya kasama natin. Ng taong bayan ng Share the live po Senado. tayo, share the live. Sa mga kababayan natin na malapit dito sa Senado, pumunta ko kayo sa Senado ngayon ha. Pagmamayari ng bayan.
ang Senado, pagmamayari ng bayan. Yes. Ang Senado, pagmamayari ng bayan. Ang Senado, pagmamayari ng Punta kayo sa Senado ngayon, punta kayo sa Senado. Pagmamayari ng bayan. Ang Senado, pagmamayari ng bayan. Kapatid, Senate Blue Ribbon Committee investigation. Ituloy na. Ituloy na. Okay, ready, go. Beans. Senate Blue Ribbon investigation. Ituloy na. Ituloy na. Senate Blue Ribbon. Mga boss, share the live tayo, share the live, share the live. Ituloy na. Ituloy na. Senate Blue Ribbon investigation. Ituloy na. Ituloy na. Ayan mga kababayan. Ang dami na po ng tao dito, mga boss. Ang pahayag kung bakit tinaharang tayo. Ano bang kinakatakot nyo? Mga boss, ang dami na ng tao dito. Ano ba ang kinakatakot nyo? Akala ko ba pro-constitution kayo? Oo, akala namin rule of law. Yun pala rule of 12 Judas. Paano yun, Bix? Bakit kayo mismo ang bumabali ng ating batas? Anong klaseng prinsipyo meron kayo? Ang Senado, bulwagan ng demokrasya. Hindi Senado tayo. dapat ito inaharang ng mga pulis. Kung mayroong mga gustong magtestigo, magpahayag. Andun yung mga Bakit kaliwa, oh. nakaharang ang mga pulis? Ay, sakipon ko. Alalahanin po natin mga pulis. Sobra pa sa doble na sahod ang pwedeng matatanggap ninyo kung hindi ninakaw sa gobyerno ni Marcos at Romualdez ang 1.93. Bayad niya rin eh! Bayad eh! Bayad niya ni Moya! Bayad eh! Nyo ito mga kababayan. Hindi po kayo at hindi kami ang magkalaban dito. We should be on the side of the law. And what is the side of the law? That there must be a Senate Blue Ribbon investigation. And what is be on the side of the law? That the testimony and the revelations must be heard inside the Senate. Bakit sila hinaharang? Bakit sila binabarikadahan? Para saan ba ang mga transyon at mga pamalo ng pulis? Ito'y pambabastos na sa ating demokrasya. Ang kasamaan! Sabay-sabay! Mabuhay ang Pilipinas! Ilamin ko muna ang oras kay Brother Placido sa officer po na nakausap namin na pinayagan na daw di umano ni General Abirin at ng officer on the ground. Ang ating LED wall po ay hindi pinapapasok dito sa side na ito. Ang LED wall po na yon ay magsisilbi pong guide for discussion sa teatro ng ating protesta. So sa officer po na nandito, Captain Ray Valeros at taga-UPI retired officers, General Daos, i-coordinate po natin please kung bakit iba ang utos, iba ang ipinapatupad on the side of this. Sana po ay wag na nating pahabain pa ang ating negosasyon. LED vehicle lang po yun. Wala pong panganib sa banta ng seguridad natin yun. Please attention sa security or officer on the ground na nagbigay ng pahintulot. Go ahead, Brother Placido. Mga kababayan, bago po ako humawak ng mikropono, nagsalita si Ka Eric, nagsalita si kasamang bench at nagtanong din ako kay Tatay Rani kung pwede bang nagmura. Pero dahil sa ating respeto at paggalang sa iba nating mga kababayan na nandito ngayon, ngayong araw na ito, ipinapangako ko sa inyo na hindi muna tayo magmumura. Pero ang galit ng sambayanan ay ramdam na ramdam dahil ngayong umaga ay nakikita natin ang pagdagsa ng totoong muka ng taong bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Nandito tayo ngayon sa labas ng Senado dahil upang itakwil ang kasamaan ng 12 traidores na nasa loob. Kung Mga kababayan, malinaw na malinaw. ba? Nais nilang pigilan ang bad control scandal na patuloy na nagbibigay ng galit sa sambayanang Pilipino. Tama! Marahil mga kababayan, ang ilan sa atin sa mga kasamahan natin nandito ngayon, kaya kayo nandito, ay maaaring lahat tayo ay biktima ng blood control. Tama po ba? Tama! Konting ulan lang, nandyan ng baha. Konting bagsak lang ng ulan, ang ating mga gamit, ang ating mga ari-arian, pati ang ating ikinabubuhay ay pinapahiya
Bakit may baha? Kaya may baha dahil ang pondo para mapigilan ang pagbaha ay ninakaw ng 12 senador na nandito ngayon sa loob ng Senado. Ang tinatawag, Brother Placido, na 12 hugas. Nakita ninyo mga kababayan, pilit nilang binabaluktot ang saligang batas. Pilit nilang gustong isaksak sa utak ng mamamayang Pilipino na tama ang kanilang naratibo at mali ang pamumuno ni Cayetano. Bakit? Dahil gustong-gusto nilang pigilan mga kababayan ang pag-iimbestiga sa flood control. Hamakin ninyo, ngayon pinakikialaman na tayo ng executive branch. Nawawala na po ang ating demokrasya simula nang dinampot ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya mga kababayan, kami po ay nananawagan kasama na din sa ating mga kapulisan na pinapasahod ng taong bayan. Hayaan ninyong magtipon ang mamamayang Pilipino. Hayaan ninyong maglabas ng galit ang bawat isa sa amin. Dahil ito ay para rin sa inyo. Ito ay para sa demokrasyang pare-parehas nating pinaglalaban sa ilalim ng umiiral na saligang batas ng konstitusyon ng Pilipinas. Tama ka dyan, Brother Placido. Kaya mga kababayan, manatili po tayo sa ating mga kinaroroonan. Patuloy tayo magparami sapagkat pag nagpatuloy ang panunupil ng ginagawa ng mga demonyong 12 senador, taong bayan ang huhusga! Taong bayan ang huhusga! Taong bayan na ang huhusga! Taong bayan na ang huhusga! Kaya mga kababayan, patuloy po tayo magparami. Ito na ang simula ng gusto nating pagbabago. Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat kay Brother Placido Veloso. Ayaw niya ng Placido Domingo. Yes. Dahil ngayon ay Huwebes pa lang. Okay. Okay, Brother Vince, nakahantay na siya. Okay, ang susunod po nating speaker ay isang veteranong abogado na nagmula sa Las Piñas. Walang na po nating patagalin. Walang iba. Ay, Muntinlupa. Sorry, Muntinlupa. Walang iba kung hindi si Atty. Biyong Garing ng PDP Si Laban. Atty. Garin ng PDP Laban, Metro Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po? Nakakapagpaalam sa damdamin ang presensya ninyo. Yes. Alam niyo kahapon, may mga clowns doon sa Senado. Bakit po? Sinabi kong clowns. Nag-elect sila ng Senate President pro tempore. Ano ba? Alam niyo, meron kaming dictum sa batas, what is illegal from the very beginning is illegal up to the end. Okay. Pinanahawakan nila yung 1949 case, yung pong Abilino versus Cuenco. Sapagkat ang provision po ng batas doon by the majority of the members. Ano ba? Dito po, yung Abilino versus Cuenco na yun ay inilibing na, ibinaw na sa hukay ng 1987 Constitution. Kaya hindi na po pwedeng gamitin yun. Bakit? Ano po ba ang sinasabi doon sa Article 6, Section 16, Paragraph 1? The Senate shall elect its officers by its own members. So, idinibing na po ng 1987 Constitution yung sinasabi nila na Abilino versus Cuenco. Ngayon, iniunisok ni Will Gatchalian ang pagiging Senate President pro tempore. Ako po ay nagpapaalala sa lahat ng empleyado ng Senado. Marami po dyan mga abogado rin. Alam ninyo, kapag illegal ang utos sa inyo, kayo ay hindi dapat sumunod. At kapag kayo ang sumunod, magkakaroon kayo
ng pananagutan sa batas. Maliwanag na maliwanag po ang sinasabi ko. The Senate shall elect its officers by all of its members. Ano po ang ibig? Naglahat. 24. Ibig sabihin, majority ng 24 dapat 13. Meron pong kasunod na provision yun. Ano raw ang mga i-elect na officers? Pakinggan po ninyo. Senate President, Senate Pro Tempore, Senate President Pro Tempore, Sergeant at Arms, at Secretary of the Senate. Apat po yun. Nag-elect sila nang wala namang majority by all of its members. Ibig sabihin, yung mga posisyon na yun ay void from the very beginning. Mula kahapon yung void. So, bogus. Akin po sinasabi sa lahat ng empleyado ng Senado, magkakaroon kayo ng pananagutan kapag yung void na utos na yan ng mga void officers ay inyong sinunod. So mga kababayan ko, maliwanag po ito. Yung sinasabi ng taga Wambul University. Taga Wambul University, ano po? Wambul. Sinasabi niya, Apelino versus Cuenco. Ay nako, 1949 pa po yung kasong yun. Inilubog na. Yun, ay inililing na. Ano po? Nililing na ng 1987 Constitution. Yun. At sinasabi, by majority of all its members. Ibig sabihin, kung 24, dapat 13 ang mag-i-elect. Mga mahal ko, kababayan, sana nagkakaintindihan na po tayo. Attorney Green, total nandiyan ka na, abogado, para ma-educate po kami lahat dito na hindi masyadong marunong sa batas. Paano kung hindi pa magdesisyon ng Korte Suprema at igigiit nila 12 kami, 10 kayo, kami ang masusunod? There is a usurpation of authority. Because hindi mo pwedeng baguhin yung provision ng konstitusyon. Yes. Maliwanag na maliwanag eh. Ano po? Una-una sinasabi nila, Apelino versus Cuenco. Kasi yung, alam kasi, nung matandang taga Wambul University, ano po, 1949. Actually, yun na lolo niya na parusahan ng Supreme Court eh. Ano ba? Yes, Anyway, tama. yun po, batas na yun, ano po, decision ng Supreme Court, yun po ay wala ng effect na yun. Sabagat ang Constitution po ay nagsabi na, majority by all its members. So kung 34, 13, ano ba? At sinabi pa rin po, 4 ang pwede i-elect. Senate President, Senate President Pro Tempore, Sergeant at Arms, at Dami na ng tao. Kabaong na ito Ayun oh. ay Dito na yung may kabaong na dito eh. ng pagyagap ng ating demokrasya Ayan na yung kabaong. dahil sa ginawa ni Bongbong Marcos na nanghimasok siya sa ating Senado na isang independent na institution, co-equal branch of government. Ang ginawa ni Bongbong Marcos kasama yung mga huwag niyang 12 senador. Mamaya. Pinatay nila ang demokrasya. Pinatay nila ang demokrasya sa Pilipinas. Democracy is dead. Tayong mga Pilipino, tayong gumawa natin sa ilang batas. Pupunta dito ngayon upang labanan ang fascist dictatorship na isang anak ng diktador Senyor Bongbong Marcos. Labanan natin siya at dito sa Senado, umpisahan natin ang people power para mapagsak natin ang bangag na Pangulo na siyang pasimuno sa mga kagaguhan sa bansang ito. People power sa labas ng Senado. 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 Kayo po ang nakikinig
sa buong Pilipinas, pati mga OFWs na sa ibang bansa. Lumawas kayo, magprotesta kayo, kakalampagin ninyo ang bangag na gobyernong ito upang maibalik natin ang ating saligang batas na tinunto, sabi na siya pa, ibinuangan sa bangag buang adik na Pangulo. Lahat tayo tumawag sa akin kanina, umiyak. Ang mga OFW, magpapadala daw sila ng tubig para dito mainom. Umiiyak siya sa nangyari. Yes! Sa nangyaring pagyakap ng ating demokrasya sa pangalawa ni Bangag Bongbong Marcos. So lahat ng mga Pilipino, ito po ang umpisa ng ating people power. Protect the Senate majority led by Senate President Alan Cayetano, and we will protect the ongoing Blue Ribbon investigation sa mga magkakagaw sa gaban ng bayan sa kapanguluan ng Grandmaster Bongbong Bangag Marcos. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Brother Oliver, samahan niyo ako para mas marinig sa loob ng Senado at ng buong sambayan ng Pilipino. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Hindi maririnig? Mas malakas, mas matikas ang panawagan na nagundong sa lansangan sa harap ng Senado. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ayun, pakinggan natin si retired Colonel Jonathan Galang, representing UPI, United People's Initiative. At mamaya, may iba pang magsasalita ng mga retiradong nagsilbi sa security sector at gayon ay bahagi ng demokratikong pagkilos na mamayapa ng mamamayang Pilipino. Okay, I would like to acknowledge po the presence of Attorney Biyong Garing of PDP. Maraming salamat sir. Ayan, Attorney Galing, magandang umaga po. PDP. Ngayong galing, sir, magsalita ka rin mamaya. Konting lupa. Okay, let's have Ito, may papasalubong pa. Ito naman yung maisog yata. Sumalubong. Sumalubong na mga boss. Paparating na po mga boss. Ayan na, may bagong grupo na dumating. Atin pa rin ito, maisog. Para marinig ng gobyerno mga kakinahin ng ambay ng Pilipino. Ayan mga boss, ayan na. Maisog, maisog. Maisog bro. Ayan na mga boss. Grabe, dami. Bagong dating dito mga boss. Ayan pa oh. Alam ko pagod na rin kayo, pagod na tayong lahat. O yun daw po, breaking news. Doon sa loob ng Senado, nagkakatulakan na ngayon. So the more na nangyayari ito, the more dapat tayong magkaisa at ipakita natin ang ating pagtutol sa ginagawang pagsupil sa ating demokrasya. Yes po, Colonel. Pinipigilan po ni John Vic Rimulya si Senator Pia Cayetano sa loob ng Senado. Papayag ba tayo?
Magsalita ka na, Colonel. So gaya po ng narinig natin, dapat po tayo magkaisa. Ang panawagan po namin lahat po ng mga nanonood ngayon sa inyong mga television, sa social media, ang pagkikipaglaban po para sa ating demokrasya ay nandirito ngayon. Wala po sa bahay. Sakripisyo po tayo sama-sama. Sa totoo lang po, ngayon po ay nakaburol pa ang aking nanay. Condolence po, Colonel Galang. Opo. Pero, minarapat ko po na kahit paano makita. Mabuhay! 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 Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines! Mabuhay! Mabuhay tayong lahat! Yes, wag lang ang mga patay na, Colonel Mitran. Mga kababayan, narito tayo upang bantayan ang ating mga senador para sa katotohanan. Ikaw, Jumbik Rimulya, Sekretary, John Vic, isa ka lang sekretary sa executive. Ang Senado ay isang equal branch. Kapantay nyo lang. Bakit ginagamit nyo ang pwersa ninyo? Alam nyo mga kaibigan, dito ko lang napatunayan ngayon sa aking pag-retired ay 40 years in military service, 40 years from CSTF. Kung alam nyo si Steve Capco, from Sergeant of the Scout Ranger and a retired officer. Dito ko napatunayan ngayon, ang tawag ng Pilipino ay kung wala ka sa posisyon. Tingnan natin, kung kayo ay nasa posisyon o wala na sa posisyon, matapang ba tayo? Punyeta! Ha? Masusubukan ang tapang ng isang Pilipino kung wala ka sa posisyon. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon? Huwag niyong gamitin ang inyong katungkulan, ang inyong power, dahil pagsasamantalayan. Saka, Colonel Mitran, pwede mag-excuse daw sa aking kaibigan. Nagsisimula ang Senate Blue Ribbon Committee pero biglang umiksena ang tuta ni Marcos na si John Vic Rimulya. Kaya dapat siya ang aristuhin sapagkat ito ay intervention. Aristuhin! John Vic Rimulya, aristuhin! Sabay. Wait. John Vic Rimulya, aristuhin! Tuta pasista. Ready, go! John Vic Rimulya, aristuhin! Tuta pasista! John Vic Rimulya, aristuhin! Tuta pasista! John Vic Rimulya, aristuhin! Tuta pasista! Go ahead, Colonel Mitran. Ipagpatuloy ninyo ang inyong hataw, brother. okay mga kababayan, sige, bayot daw. Ano ba yung bayot? Hindi. Lang. Alam niyo bakit? Kasi ako bayot din eh. Pag baka sabihin niya ay magkabaro tayo ka Eric. Lang, doon na lang tayo sa tuta pasista. Nagtatanong sila, Colonel. Pwede ba daw aristuhin si John Vic Rimulya? Ay, aristuhin! Colonel Garin pwede, Attorney Garin pwede. When you disrupt a proceeding of the legislative body, you can be arrested. Ano? Kaya dapat, Ano aristuhin na natin? pwede. John Vic Rimulya, aristuhin! Tuta pasista! John Vic Rimulya, aristuhin! Tuta pasista! Okay. Maganda tayo mga kababayan. Isang hudyat, aarestuhin natin ang sumisira sa ligang batas o sa ang ating Philippine Constitution. Tayo ay nakabase sa Philippine Constitution ang ating mga ginagawa. Ang Armed Forces, ang Philippine National Police, nakalagay sa mandato nila, protect the people and the state. Mayroon bang presidente doon nakalagay? Mayroon bang presidente doon? Ang ibig sabihin nun, the most powerful is the people. Tama hindi? O di gamitin natin ngayon yan. Maintindihan ng ating otoridad yan kasi nagbabasa lang sila ng konstitusyon. Kaya nga lang ang problema, mayroong illegal orders from the Malacanang. Ha?
Yun yung problema natin, yung legal orders. Tandaan nyo, mga kabaro ko dati, ang action lang laban sa atin ay i-relieve tayo sa posisyon. Huwag tayong ma-relieve sa posisyon, matakot ma-relieve sa posisyon. Hindi naman kayo papatayin. Hindi man kayo tatanggalin sa serbisyo. Posisyon lang ang tatanggalin sa'yo. Bakit kayo matakot? Ako nga, nung nasa Zambales ako, binangga ko ang drugs sa Zambales si Governor Magsaysay. Ilang beses ako sinumbong kay GMA. Nung una, umuulang ako. Sinigundahan ako. Tinawagan ako ng general. Amiya, Segundo, hindi nahilo ka lang dyan. Bakit si Governor Magsaysay ay pinagdudahan mong NPA? Sir, mukhang yatang binabaliktad ang istorya. Yung drugs kasi, sir, sabi ng kanyang mga tauhan, ay sa kanya